Hello, brilliant people! This might be unrelated to the videos that you are expecting, like, for example, talking about teaching in this country or whatever. In this video, I just want to share my emotion this afternoon because every Friday talaga nare-remember ko talaga yung mama ko kasi Friday yun nung pinakahuli niyang chat sa akin na malakas pa siya. That was March 29th. Friday yun siya. Na kung saan grabe yung chat ng mama ko sa akin. Kasi siguro gusto niyang sabihin sa akin nung time na yun na parang may nararamdaman na naman siyang masama sa katawan niya. Pero nung time kasi na yun, yung araw na mismong yun, ang dami kong ginawa. Meron akong tinapos na report dito. Tapos na-screenshot ko pa yun siya, sinend ko sa mama ko. Kaya siguro nahiya siyang i-inform ako na eto may nararamdaman na naman ako uli. Tapos nung time kasi na yun, mga my dear, kakatapos lang namin makabayad doon sa mga gastos niya nung nakaraan. So parang nahiya yung mama ko na sabihin sa akin yung sitwasyon niya. Kikita ko yung mga photos niya ngayon kasi yung sa conversation namin before, naiyak talaga ako. Every time natatapos ko yung Friday, naiyak ako kasi wala na akong chance na maramdaman na I still have my mom with me na naghihintay ng update every time natatapos ko yung isang linggo. Ang hirap. Ang daming nangyayari sa buhay ko ngayon. Ang swerte-swerte ko na isa ako sa mga napili, nakapunta sa Taiwan, nakapagtrabaho bilang isang teacher. Pero, alam mo yun, behind all those beautiful, glittering show, shining, shimmering ng mga crystals or whatever na nakikita natin, andun yung lungkot, andun yung ang hirap. Kasi, pag nandito ako sa ibang country, mahirap siya eh. Pero mas lalo siyang naging mahirap nung wala na yung mama ko. Mas lalo akong nahirapan talaga. Alam mo, nilalaban ko talaga siya everyday na hindi ako kailangang matalo. Kasi alam kong part ito ng life and pagdadaanan ito ng lahat. Nobody is exempted. Kaya lang, sa time ko kasi hindi ako ready. Hindi ako ready na mawala si mama. Andun pa ako sa point na paakyat pa lang ako dun sa pangarap ko para sa kanya. Bigla siyang nawala. Hirap. Pero wala akong magawa. It's God's decision and I think all I can do is to respect God's decision. Kaya kayo, kung andyan pa yung mga parents ninyo, I still have my father with me. Kung kompleto pa kayong pamilya, andyan pa yung mama at papa ninyo, gawin nyo lahat, magmadali kayo kasi as we grow older, tumatanda din sila. Yun talaga yung realidad. Sa mga mahihirap, makaka-relate kayo kasi sa mga mayayaman, hindi nila kailangan to eh. Kasi pag mulat nila sa mundo, okay na yung buhay nila, yung parents nila, marangya na yung pamilya nila. Tayo kasi mahihirap, kailangan nating lumaban. Para sa mga magulang natin, para sa mga mahal natin sa buhay, para sana ma-experience nila yung ganda ng buhay rin. Ang hirap, pero yun, nangyari sa akin. Wala akong magawa kundi tanggapin ito at ipaglaban yung sarili ko na magtagumpay ako sa kung ano man yung pangarap ko para sa aking pamilya at sa sarili ko. So, life is too short. Dapat maging masaya tayo, maging mabuting tao, invest tayo sa kung ano yung ikasisiyan ng Panginoon. Yun siguro yung pinaka-importante so far. That will be all. Bye-bye!